Welcome to kami nga pala ni Ninot. Galing ng kambing mo tala. Oo ka. Ayan po pala kami ang Tipsy Titos. Episode 8. Yeah, episode 8 na tayo. Ako nga pala ulit si Tito Jose. At ako nga pala si Tito Ed. Magandang gabi sa inyo. Dito Hansel. Tito John. Dito Ivan. Yeah, ano naman tayo ngayon? Ang pag-uusapan pala natin ngayon is more about kay Ed, tol. Mga kabaliwan ni Ed. Yeah, mga kabaliwan ni Ed. Wala to ako din. Nasa episode sa atin po siya. Nalado na ako din. Ayaw tumitawa. Nagsasalita na siya. Nalatawa pa rin ako. Parang mas. Umuna nga na. Umuna na. Subtitle pero dapat may subtitle. Oh, si Ed na bahala sa subtitle nun. Oh. Ano wala? Ano natin ngayon? Ang puhunan natin, ano ba? Ano? Wala na pala. Ito yung ito yung mahirap. Hindi na mahirap, pero minsan nawawala ka talaga pag may Pwede topic. magkamustahan ulit eh. No? Yeah. Tuloy-tuloy. Itong episode namin is more on Ed, kabaliwan ni Ed. Yeah. Back in, anong taon to, tol? Ito ay 2015. 2015. 2015 ako nagsumubok ng ayahuasca sa Peru. Yan, ayahuasca. Yeah. Wala pa talaga akong alam masyado sa ayahuasca, tol eh. Kasi yung time na yun, hindi pa masyadong pa-mainstream pa lang ang ayahuasca. Mm. Paano naisip ang subukan, tol? Yeah, paano ka napunta sa ayahuasca? May long story kasi eh. Oh, sige. Sa short tayo. Papaikli ka na lang. Yeah. Hindi. Paano napunta? Yeah. Hindi kasi nagsimula yun nung ano. Well, yung pinaka-recent na paano nagsimula doon is yung nag-magic mushroom kami ni Mark. Mm. So, ang ginawa Nandamay po eh. Nananaimik yung tao eh. Hindi, ano lang yun. Tawag ka doon, imaginary friend ko lang yun. Lang yan. Yeah. Hindi, si Mark. Ay, hindi, wag na. Yung ano pala, yung ano, May yung apelyido. Anong may apelyido? shrooms. Magic mushroom. Magic mushroom. Ano yun? Ano ba yung magic mushroom? Mushroom na siya. Masarap. Hindi ko lang mga ano nun eh. Basta tumutubo siya sa mga, hindi ko lang ang ano niya eh, pinagtutubuan niya. Basta hugis mushroom siya. Yun nakikita mo pag sa daan. Oo. Yung mga tumutubo ng mushroom sa puno. Mm-hmm. Talagang yung may hugis na ano, parang umbrella Mushroom. na. Mushroom. Specific kind lang siya ng, isa siyang mushroom pero may effect. Psychedelic. Psychedelic siya. Yun din ba yung kinakain ni Mario? Mushroom? Pwede. Bakit lumaki? Nagiging hype siya. Tumataas eh. Pero hindi lahat ng mushroom na makikita mo, syempre, edible yun. Oo. Kasi makakalason yung iba eh. Mm. So, parang yun din siguro yung delikado dun eh. Mm. 'Di ba? Pag bibili ka ng mushroom bundle, 1 Mm. ounce, iisipin mo lahat ng mushroom dun edible eh. Yeah. Walang narumpik, 'di ba? Mm. Pero yun na nga yun, yung nung simula kami ng kaibigan ko, pinasubok na sa akin yung mushroom, nilagay niya sa smoothie. Fruit smoothie. Smoothie? No. Blender? Binilender niya. Oh. Tapos nung ininom na namin, mga after 30 minutes yata, 40 minutes, doon na nag-kick yung high. Anong trip niya? Pero sabi ko, puta, iba to sa weed ah. Mm. Kasi yung weed na to papatulog ako eh. Parang nagiging blurry yung vision ko sa Parang gusto ko na lang itulog pag nag-weed ako. Kaya minsan ayoko mag-weed eh. Yeah. Pero yung mushroom tol, parang Sinapak nakapag-mushroom ka. ka na ba? Hindi pa. Ba't ako? Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Hindi, nakapag-shrooms na ako. Yung nagka-camping Sa camping. tayo. Oo. Yeah, yung camping natin, yung shrooms. Yung nga parang yung vision mo tol eh. Parang Nag-enhance. akit yung vision mo tsaka yung hearing mo tol. Mm. Tapos pag nakinig ka ng mga songs, Mm. nagiging emotional ka tol. Mm. Lalo na yung mga movie na emotional. Yeah. Parang tutok na tutok ka lang eh. Kahit sa weed naman, ganun eh, di ba? Siguro depende rin sa mood mo, no? Hindi ka Yeah. pwedeng bad mood Yeah. dahil talaga pangit Yeah. yung trip mo. So yun nga, nung na-experience ko, parang naging curious na ako, saan ka nang gagalit tong mga to? Ano bang tawag dito? Tapos nung nag-research ako, tawag nila psychedelic. Tapos
may sinasabi pa sila, may LSD din. Anong LSD? Na-try mo na yun, tol. Yeah. Nasubukan ko lang. Tol, yun yung malakas Yun ang malakas. Malakas yun. Hindi ko na. Ano Try yun? mo ba? Ano tablet yun? Parang ano siya, men, maliit na papel. Like, papel lang na maliit, tapos ano mo sa dila mo, tutunawin mo. Parang Listerine. Ang lakas, Yung pre. gamot Oo, parang Listerine. ganun. So, chemical na siya talaga. Ginawa na lang ng tao. Pero Ay, ang liit, chemical. yung maliit na papel, like, sobrang liit, tol. Ay, so chemical siya. Hindi siya, Gawa hindi na siya- yun, no? Hindi organic. Hindi organic. Pero para sa akin, hindi siya addictive eh. Mm. Hindi siya yung parang pag kunyari nag-cocaine, hindi pa kasi nakatingin ng magayon eh. Shabu. Nag-shabu ka, di ba? Sa balibalitan na, nakaka-addict yung shabu. Hindi ko pa nasubukan yun. Parang hindi siya... curious ka tol Hindi. Parang hindi mo hinahanap-hanap. Yeah. Pati yung sa mushroom, hindi mo hinahanap-hanap. Yeah. Herbal naman kasi yung mushroom. Yeah. More herb like organic. Talagang organic talaga yun, no? Tumutubo. Tapos yun nga, parang nag-research ako, nakahanap ako ng libro. Hindi ko nadala yung libro ko eh. Doon ko nahanap lahat nung parang inner, anong pangalan yata ng libro yung Inner Path to Outer Path. Parang siya, more on spirituality. Oo, spiritual. Tapos sa book na yon, binention na dun yung mga magic mushroom nga, LSD, konting history ng LSD, tsaka ng magic mushroom. Sa banggit niya yung ayahuasca. Tapos doon ako na Doon ka parang yung focus mo, parang Oo. doon ka na... parang ano tong ayahuasca na to? Parang tas binibigyan ng description eh. Tapos sabi nila na healing plant, healing medicine, ganyan. Tapos ni-YouTube ko na, marami na rin nagpo-post sa YouTube noon. Mga bilang pa lang, yung mga testimony na nagsubok ng ayahuasca. Tapos parang kakaiba eh. Kasi kakaiba sa parang sinasabi nila na, hindi to recreational drug na parang pwede mong kainin ng mag-isa mo ng mushroom o mag-weed. Kailangan may shaman kang asama. Yung mga professional talaga. Tapos parang mas in-endorse sila na healing plant eh. Sa based sa libro mo. So, meron kang gustong ihil nun. May gusto kang ihil. Or ano. Ano kaya yun? Siguro meron din time na may combination ng factor siya. Yung combination ng isang factor, nung curious talaga ako. Dahil gawa din ng magic mushroom, nalido ako doon sa psychedelic path na yun. Tapos yung time na yun yung time na, di ba nag-school ako, nag-quit ako sa school nursing. Yeah. Tapos kung mag-quit ng nursing, nagtrabaho sa Colchester, tapos nagsimula ako parang tumaas yung ko sa rap. Parang nag-improve yung lakad ko sa rap, na-invite ako sa chromatic. Tapos parang alam mo yung parang kala ko na, baka in time sisikat din kami sa chromatic, parang magiging putok din kami. Tapos nag-quit ako sa music, hindi ko na alam gagawin ko. Parang nawala ka Parang sa direction. nawala ka direction, parang hindi ko na gagawin ko, parang trabaho na lang, di ba? Yeah. Parang kasi yung ini-endorse nila na yung mga nag-experience din na may mahahanap mo yung experience ko, parang nahanap ko yung purpose ko sa buhay. Parang na-cure yung depression ko sa buhay, ganun. Tapos parang na-curious na ako kung ano ba talaga to. Tapos yun na, 2 months after, nag-book na ako ng plane. Paano mo na like, doon mo nakita sa libro kung paano? Doon ako na-introduce sa ayahuasca. Pero more on sa visual sa YouTube. Okay. Tapos, doon ko na rin nahanap yung retreat na pinuntahan ko sa YouTube. Sa YouTube. Yung mga, mo. Peru, di ba? Peru. Peru. Sa Tarapoto. Ano yun? Magkano yung mo dun? Like, yung flights, accommodation. Sabihin ko na lang yung retreat ko umabot ng at that time, 2015, mga 1,200. 1,200. 12 to 1,300, 2 weeks na yun, 2 weeks. Kasama na yung Tagal, shaman. Ha? Shaman. Kasama na lahat yun, pati yung pagkain mo. Hindi yan parang... Tapang mo dun. Hindi yan parang Sobrang ordinary curious. bakasyon na relaxing, ano yan eh. Parang yun din yun eh. Kasi sabi ko, kung magbabakasyon ako, parang gusto ko naman ng iba. Parang ayoko naman ng picture-picture at parang stay ng hotel. Parang something new. Something new naman. Yeah. Kasi gusto ko din pumunta dun sa meron silang dun yung parang mystical o spiritual site ng, parang legend ba nilang yung katulad na ng mga templo, yung mga ancient temple ba ganun. Hindi na ako nakapunta kasi parang kulang na ako sa oras eh. So nag-ayahuasca na lang ako. 14 days ako doon. So mag-isa ka talaga, wala kang kilala, wala kang kasama, wala kang kulo sa pupunta.
Hindi, in-interview ko talaga doon nga ako talaga yung sinigurado ko na legit nung pupuntahan ko. Oo. Parang may ano mo na discussion bago ka pumunta. Oo. Paano yung ano mo doon? Okay lang ba itanong yung process? Tanatanong ko, saan tayo magkikita pag pumunta na ako doon? Saan ako mag-i-stay? Hindi naman siya confidential na parang dapat kayo lang may alam. Hindi, kasi nasa ano yun eh. Legal sa Peru yun eh. Traditional sa Peru yun eh. Okay. Kung dito yun, hindi pwede. Mm. Confidential, tago talaga yung dito sila. Kasi hindi illegal yun dito Oo. eh. Yeah. So pagdating ko doon, parang kinausap ko na ako, nag-interview, bakit gusto mo mag-ayahuasca? Sabi ko, curious lang akong ganyan. From the airport, sinundo ka nila? Hindi. Pumunta ka dun. Pumunta ako doon sa province nila sa Terapoto. Mm. Ako na rin nag-book na ng hotel ko. Na stay ko doon. Bubuk ako doon eh. Galing ko magbasa ng Spanish eh. Pag ako na yung sasagutin sa mga tanong ko, di ko na maintindihan. Spanish. Oo. Spanish Spanish. pala sa Peru. Kasi parang Tagalog lang nagbabasa eh. Yeah. Di ba? Tapos parang sabi niya, you're so good at Spanish but you don't understand anything what I'm saying. So nag-hotel ka muna pagdating mong Peru? Oo. Ilang days ka nag-hotel? 1 day lang. 1 day? Overnight lang? Overnight lang. Tapos doon ka na pinick up? Tapos doon na rin pala nakastay yung mga makakasama ko sa retreat. Oh. Okay. Tapos doon na kami nagkita-kita sa cafeteria nila. Mm. Tapos pinick up na kami noon. Nakatrack kami. Truck? Alam yung pick up truck? Parang Parang sketchy. yun. Alam mo sa Pilipinas yung naka-pick up truck? Nakasay kami sa likod. Para kay Abu Sayyaf Yeah, niyan. parang abo sa'yo yun. Yung mga kinaka-cover ng tarpaulin, no? Hindi. Puro bundok. Puro bundok, men. Oh. Baka naka-blindfold Ano, sila, no? Naka-blindfold. di alam kung sinundo pupunta. kayo, tapos nasa sinundo kayo, ano nang ano? Kasi nagbibiyahe na kami. Mm. Tapos syempre yung daan namin, parang lubak-lubak talaga. Parang alam mo yung dangerous road. Mm. May mga ganun sa YouTube, dangerous May road. mga nakikita kayong tao sa dinadaanan? Oo, o- meron. Meron din? Mm. Okay. Tapos, Sa gilid ng mga bundok, ganun, may bangin. Larang probinsya. yeah. Mm. May mga bangin-bangin. Tapos parang alam mo na yun yung... Bangin talaga. Parang nakatakot din yung biyahe. Yeah. Kasi first time mo dun eh. First Ano time yung ko mga eh. iniisip mo nung sa biyahe? Human trafficking ba to? Yeah, pwede Diba? kasi yun eh, di Katapusan ba? ko na yata. Kasi kahit nag-research ako, kahit talagang sigurado ko, 50-50 pa rin ako eh. Oo. Di ba? Kasi Di mo ba inisip na gagawin kang sex slave? wala magkaka-interest sa akin. Bahay yung kambeng. Signature mo na yan, tol. Every episode, tol. Hindi, so ano yun? Masaya So yun dun sa biyahe. Pag ano mo nun. Pag biyahe namin, pagdating ko dun sa may bahay, sa may ano nila, sa may lote nila. Mm. Iba yung envision ko, tol. Parang nalinlang yata ako sa mga pictures nila. Sabi ko, ba't parang walang boundaries yata yung lote nila dito? Parang open sa jungle. Parang jungle yung Oo, pinuntahan man. mo talaga. Jungle, hindi walang bakod na, alam mo yung bakuran lamang Amazon. na. Oo. Siyempre, Amazon yun eh, di ba? Amazon, Pero, yeah. parang bumili sila ng lote sa Amazon, tapos yung front nila, may harang, may gate naman. Mm. Oops, namatay yung ilaw. Ilaw pa naman tayo. Sige lang, Yung sige box lang. nakaharang. Ay. Teka lang, pause Ako na. muna. Sige lang. Gano'n pala katagal Ed yung biyahe mo? Yung papunta dun sa location from hotel? Mahaba din. Saglit lang, mga Saglit lang. 10 minutes lang siguro. Pero lahat nung Akong pindutin. kasi di ba nag-taxi ako nun? Teka lang nga. Yeah, okay. So di ba nag-taxi ako papunta dun sa hotel? Nung nasa Canada pa lang ako, dito pa lang ako, i-memorize ko na lahat ng pwede niyang daanan. Kung anong kung pwede niyang daanan. Kasi dami pwedeng daanan eh. Minemorize ko na kung anong talagang mga dadaanan niya. Tapos dinaanan naman niya yung inano ko. Yung Okay, Google Maps okay, ko. okay. Kasi wala na akong internet doon eh. Parang mabagal eh. Tapos yun Ayos. nga, yung biyahe naman papunta ng hotel dun sa site nila mismo, 1 oras, may gate. Tapos meron din ako doon, naka-retreat. Usap-usap kami sa likod. Meron taga Toronto. Oo. May taga Norwegian. Lahat sila, mga taga Europe eh. Anong Tsaka lahi nila? Canada eh. Mga putik. May Filipino, ikaw lang Filipino. Ako ni Filipino. Ikaw lang. puro puti talaga. Oh, pati yung may-ari nung retreat, puti. Mm. Pero yung shaman nila, native na doon, mga Peruvian na ano. Anong itsura ng mga shaman?
Pang Pilipino tol eh. Naka-dreadlocks. Hindi, yung mga suot, may suot ba bang parang... pagka ano lang, pagka walang session, nakadamit lang. normal lang. Pero pagka may session, Ububad. parang naka-robe sila. Naka-robe. Hindi naman Parang naka-robe, monk. naka-loose lang, naka-loose, hindi pala robe. Naka-loose na white clothes. Hindi monk, hindi Hindi pa. mo. Tapos pagdating ko doon, sabi nila, purga na kayo. La purga na. Yung ibang plant naman ang iinumin nyo, parang, Yun yung first na ininom nyo. oo. Anong tawag? Parang ano muna yun eh, parang warm up muna eh. Parang purga na, parang cleansing na. Tea. Tea. Hindi siya tea, parang ibang halaman eh, ibang klaseng halaman eh. Bactidol. Papatay. Papatay yun. Tapos pinanaw niya kami ng Tapos pinanaw niya kami ng kasi bago ka mag-ayahuasca, sabihin nila na bawal ka kumain ng ganito. Bawal ka kumain ng oily foods. Kung may medication ka, on regular medication ka, mag-consult mo sa physician mo. Kung pwede kang mag-off doon. Kasi bawal ka nga maghalo-halo sa katawan bago ka mag-ayahuasca. Yun ang ano nila. Ang sabi nila, ang based on sa experience nila. Tapos, uminom na ako nung, sabi niya, parang ano, alam mo yung niriritwalan niya ako. Binabasa niya yung katawan ko. Ito yung kailangan mong, ito yung may problema ka sa baga. May problema ka sa immune system mo, which is true naman. Pero di ko lang paano niya alam yun. So siya yung parang albularyo. Oo, parang gano'n sa Pilipinas. Tapos pinainom niya ako ng ano tol, pinainom niya ako ng plant, parang tea din. Tapos pinainom niya kami ng maraming tubig. Saka na suka, ang hirap nun men. Suka ako ng suka. Pinapasukan niya talaga ako eh. Pinapasok ka Oo. talaga. Tapos yung bucket ko, puro bula, puro dilaw, bula. Suka mo yan? Beer pala yun tol. Oh. Beer. Shit. Kasi nag-beer ako eh. Oh. Bago ka pumunta. 2 days yata after. 2 days before. Like before flight. Tapos pahinga na kami. Tapos mamaya bagong plant na naman. Makruna. Ay matangil makruna plant. Tago doon super saiyan plant eh. Super sayang. Bakit? Kasi pinainom niya kami. Nagiging dilaw yung buhok. Kasi pinainom niya kami lahat tol. Pag inom namin, mga 5 seconds after tol, naggapangan na kami sa lupa. Kasi sakit na ng tiyan namin. Ay talagang Lahat Oo, kayo? men. Lahat Oo, kayo? lahat kami. Ilan kayo? Ilan kayo sa retreat na yun? 10 ata eh. Sa isang room lang yun. Oo. Sabay-sabay kayo. Nasa labas din, wala pa kami sa room na yun. Nandun kami sa labas ng hut. Yung tawag ng hut nila na malaki, Maloka. Parang malaking kubo. Nasa labas kami nun, pinainom na kami ng makarona. Takina tol, parang ka mamamatay tol. Ano kaya yun? Tapos nung nasa pagba sila, tumayo na ako. Yung energy ko tol, parang mararamdam mo talaga yung energy mo tumatakbo. Parang alam mo yung nakukuryente ka ng, parang nakuryente ka, pero yung kuryente kaya mong hindi nakakamatay na kuryente na kaya mo i-handle. Chakra. Pero sunod-sunod tol. Parang, Ay, nem mo. Super saiyan ka ng pare. Malibog ako! Iba pala yung nararamdaman din. Kulo ng damdamin. Libog pala, pre, libog. So siya. Anyway. yan. Tapos na yun, pero nung pagtapos na yun, doon na ako naging conscious sa environment ko talaga. Doon na pumasok na. After nung Oo. Kasi nanood pa ako ng mga video sa Amazon eh. Alam mo yung sa bangka sila. Pwede kayo mag-cellphone. Wala, bawal. Bawal. Wala rin kang signal eh. Ano, kinumpis? Ha? kinumpis yung cellphone nyo. Bawal ka din. Kahit mag-record, bawal. Hindi ko na try. Pwede naman ata. Parang vlogger ka kunwari. Baka Kasi pwede mo siya. ang concept nila, ang approach nila is talagang i-detach ka na sa city life. Pati yung pagkain mo raw. Parang pinakulo lang. Walang seasoning. Diba gulay mo, pinakulo lang yung gulay mo, walang asin. Ang lasa nun. Tapos yung banana mo, hindi pa dilaw, parang medyo green pa. Parang wala masyadong sweet. Doon ako pumayat eh. Tapos nung, sabi niya, bukas, first session natin ng ayahuasca. Ano nangyari Wala nung pa ano pala nyo? yun, Yung day na yun. Yun lang yung nangyari. Yun na lang, yung nag-cleansing kami, Oo. ng isang plant, alam mo ito ano yung pangalan, tapos yung makrona plant. So, gano'ng katagal yung bali? Yung buong araw na yun? Kalimutan ko na yung mga ilang oras lang siya, mga 4 hours. Oh, okay. Dinner Tapos nyo. recover Anong na dinner kayo. nyo? Ha? Dinner.
Kasi pag nag-session kayo ng isang ayahuasca, isang gabi, that day, kasi hanggang ano na yun simula kayo ng 6 p.m. Tapos usually ang gabi ending pala. nun, next day na ng 6 a.m. Ganun katagal yung tama. So yung makro na, yun lang muna yun. Hindi lang, 6 p.m. to 6 a.m. Tapos that same day, doon kayo kakain. Ba't gabi tinitake? Ba't 6 p.m.? Hindi ko natanong eh. Pero yun yata yung yung sa energy na, kasi gabi, kaysa naman umaga. Baka maraming distractions. Oo, mas maraming distraction, di ba? Badok gawin mo sa umaga. Oo. Mas nakakatakot yun kasi gabi. Yeah. Nasa Amazon Diba? kayo. Nasa Amazon. Kahit parang nakakabaliw yung ganun tol, Oh, no? man. Nakakabilo kasi nga, di ba, yung lote nga nila, sa harap lang may gate. Pero yung likod nila, walang bakod open sa Amazon, sa buong Amazon. Wildlife. Nag-gate pa yun. Oo. Nag-gate pa sa harap eh. Tapos syempre, yung kubo ng iba, 4 walls. May pinto. Yung kubo ko 3 wall lang. Tapos yung Bukas. Tapos yung harap ko bukas sa jungle. Pucha. Oh. Gagi ko ako yun, iisipin ko may mga... Walang mga May lamok. mga wildlife na Ah? doon. May naririnig kang mga umuuwi. Siyempre, inisip ko na. Kasi bago nga ako nanood pa ako ng YouTube sa Amazon na yung nakikita mo sa bangko nila tapos may nahawak siya ng malaking ahas. Shit. Siyempre, iniisip ko, shit, may jaguar. Sabi na, may jaguar daw sa kabilang bundok, kabilang side. Siyempre, Amazon na yun eh. Yeah. May jaguar na, may scorpion. May kasama ka sa kubo mo. Ako lang. Pero yung blanket ko pang bag protection lang. Kasi yung cricket na malalaki, ganyan eh. No way. Ganyan. Laki na. Doon ka talaga matutulog na. man. Oh, kala ko. Ay, walang harang yung pintuan. Yung Yung may pintuan, di ba nakaiga kang ganyan, di ba? So may wall yung likod ko. Oh. May wall yung sides ko. Pero yung harap ko wala. Open talaga. Open talaga. Walang kulambo. Ah? Walang kulambo. May blanket Lamok, nga mga lang. lamok. Walang buo nga pang bag lang pang mga lamok. Eh yung ano yun, Jaguar. Jaguar yun. Nakatulog ka Anong naman. kulambo doon? Hindi pa ako nakawala doon na-trap lang ako doon. Baka ikaw yung alay talaga. Yeah. alay pala, no? Survive ka. Yung kubo na yung pang-alay, no? Pero nung mga ano na rin, nang bandang mga second week na, lumipat na ako sa Malauca. Sa mismong retreat namin. Parang sa Ubo. binindisyonan ka muna. No, 2 weeks. 2 weeks. Tapos walang communication yun. Wala. Paano washroom nyo doon? Yung mga banyo-banyo. Oo. Sa Amazon lang. Ha? Sa gilid-gilid lang. Parang yung camping. Sa Ay, malabutan. Nakatulog ka naman first night Hindi mo. men eh. Hindi ka Ano, walang ligo-ligo din? Ha? Walang ligo-ligo doon? May ligo. May ligo Yung naman. usapan nila doon. Doon kami naligo. Bawal ka rin magdala ng sarili mo sabon. Yung nga mga sensitive sila to, sa na organic to. Oo. Organic din naman. Pati toothpaste mo, ayun nila yung ano mo eh. Toothpaste mo doon. Yung marami sa mercury. So ano toothpaste mo mercury doon? yan, oo. Paro-paro? Ha? Ganun. Meron silang organic Mga caterpillar. Meron silang organic tol. Putik. Organic na toothpaste? Meron silang binibigay. May binibigyan. Ay, meron. Provided naman pala. So, unang gabi mo, di ka nakatulog? Hindi masyado. Kasi naalala ko yung mga hayop nga. Hindi yung ayahuasca, yung hayop tol eh. Oo. Kasi wild animal. Wild May naririnig ka naman. May mga narinig ka ng gabi. Oo men, mga munggoy. Ano mo? Ano yun? Munggo na unggoy ba yun? pre? Ngumu mo na. Nadala ka na. Ungoy. Ay na. Munggoy, parang naghahalo yung ano. Munggo tsaka yung unggoy. Uy, tsura no. Hindi, unggoy. Yung nga unggoy. Kasi nga wala ang wall, di ba? So, natutulog ako doon. Ay, kita ko yung unggoy sa puno. Oh, Meron talaga. Tapos nakatingin siya sa akin. Baka hallucination mo na yun. Hindi mo, wala pa nga ang ayahuasca nun eh. Wala First day pa. pa yun eh. Second day ang ayahuasca. ano yung second day yan? Sa second day tayo. Yun na yung second day. 6 p.m. na. Parang excited ako na kinakabahan eh. Oo. Kasi sa mga napapanood ko nga eh. So, nung turn ko na uminom, isang round na kami, tapos kumakanta na siya. Ay, hindi pa siya kumakanta, yung siya hindi pa kumakanta. So sabi niya, sinong gusto ng second round? Pumunta ako, nag-second round ako. Kasi wala pang tama eh. Ikaw lang nag-second round. Hindi, may iba din. May ba din? Tapos mamaya-maya, tumugtog na siya. Parang una maganda eh. Maganda yung nararamdaman ko na yung tama eh. After 1 hour. Parang slow high siya eh.
tumutugtog na siya. Tapos mamaya, tol, nanginginig na ako. Paano nanginginig? Like, Nanginginig na ako. nilalamig ka? Oo, men. Ang gagaling yung lamig sa loob. Ano ba ano yun? Kabag lang yun, tol. Hindi, men. Parang, alam mo, nilalagnat ka. Alam mo, pag nilalagnat. Ay, talagang naninigas ka? Oo. Tapos mamaya-maya, tol, sobrang lamig na ng katawan ko. Parang naghihilo yung buto ko eh. Shit. Walang ginagawa sa'yo? Ha? Walang Wala, lumalapit men. sa'yo? Tapos kumakanta lang siya. Oh. Tapos, tol, parang doon na ako nababalo tol. Sabi ko, tol, gusto ko na umuwi. I wanna go home. Parang nagagano na ako doon eh. Ang lamig. Sabi ko, ang lamig. Tapos yung perception time ko ang bagal. So parang alam nung lumalamig na ako, kala ko 3 araw na ako nandun tol na nilalamig ako. O ganun, 3 araw. Sabi ko, tangina, kala ko sanay na ako sa Canadang malamig, men. Pinakamalamig na araw ko na to. Yung naramdaman mo. Oo, men. Pinakamalamig na araw ko na to. Tapos parang naisip ko na si Ria. Naisip ko na yung mama ko, parang gusto ko sana nakinig na lang ako, hindi na ako tumuloy. Tapos, yun yung unang experience, malamig. Yung mga kasama mo nung unang gabi, anong mga nakita mo? Normal naman sila. Wala namang freaky Yung shit. isa nag-share na isa, una maganda daw yung experience niya. Yun yung second day, yun yung maghihirap sa amin. Pero yung unang day niya daw, yun nga, hindi ko na-appreciate yung music nung first day. Yung iba na-appreciate nila. Iba daw, parang nasa ibang world daw talaga sila. Lalo na yung tugtog ng shaman. Sa iba daw sila, parang yun ang guided ng shaman eh. Sa iba daw sila dinadala. Tapos, so yun yung first day ko, sabi ng shaman, "Are you okay? What's happening?" I'm cold. Cold. Tapos natawa na lang. Tanginan to, kinakabang. parang tanga eh. Malamig talaga, gago. Sabi ko. Bukas kasi yung aircon, pre. Hindi na bigyan, wala kang brief. Naghubad ka na eh. Second day. Ito, maganda to. Nakatulog ka nung unang gabi. Eh, yung pangalawang gabi nakatulog ka. Nakatulog na medyo kasi pagod na ako eh. Yeah. Tapos, Wala kayong activity na ginagawa? Like, wala kunwari, exercise. Nag-journal. Nag-journal. May journal na binigay Parang sa inyo. i-encourage siya. Oo. So, ibot na yung experience, gano'n. Binigyan din kayo. Tapos mag-meditate daw. So, parang yun lang yung day. Tapos, pupunta ka lang sa Sapa, lakad-lakad ka. Pwede kang umalis doon mismo. So literal na parang nagbabakasyon ka lang. Oo. Na parang you're living their lifestyle doon. May nakita ka na mga habang nasa ayahuasca, parang yung mga kakaiba ba? Habang naglalakad-lakad ka, Wala naman. Wala naman. mga malalaking insekto, May Wala. yung mga cricket nga, ganyan kalalaki. malaki tunog. Oo. Yun ang marinig mo sa gabi pag tulog ka. Ang hirap nun. Yung crickets, yung mga insekto na di mo alam kung ahas o ano eh. Nakatik-tik na. Tik-tik yata. Kakaibang ahas yan Di mo alam eh. Kasi second day ko, so 6 p.m. ulit, naman. So, ganun lang din every 6 p.m. Every 6 p.m. Every other day yun. Oo. So pag sa day na mag-session ka, Recovery ka isang meal ka lang. Grabe, no? Fasting. Gugutuming ka. talaga. No? Fasting. Talagang mag-hallucinate ka sa gutom mo. Tsaka Tapos, nung second day ko na, nagdalawang shot ulit ako. Parang hindi na ako confident. Kasi confident ako nung una eh. Sabi ko, nag-magic mushroom na ako. Alam ko yung tama nito. Siguro kaya ko i-handle. Pero nung second session, tol, nag-iisip na ako eh. Parang hinikayat na lang ako nung isa na ituloy ko na eh. Kasi nagsalita ako sa isip, parang ayoko na. Hindi, sige, ituloy mo yan. Kasi dito ko na, subukan mo na eh. So, tinuloy ko na. 2 shot ulit. Tapos yun na yung time na hindi na ako malamig noon, pero nakikita ko sa utak ko, slowly na tumatama yung high, puro insekto yung utak ko. May mga bulate, may mga cricket nga, may mga ipis. Parang nakikita ko yung bungo ko, Oh, shoot. yung brain ko, may maraming maraming kakaibang insekto. Tas hindi ko alam kung naging inner dialogue ako sa sarili ko noon. O kinakausap ako ng mga insekto doon. Parang sasabi niya, ba't pinandidiriyan mo kami?
Parang ganun ang masabi sa akin eh. Meron ka ba experience sa insekto noon? Kaya bumabalik yung experience na yun. Kaya nga yung experience ko kasi nga, yun nga yung una kong concern, yung pagpasok ko sa area nila, yung mga insect. Ayoko Yun ng yung insekto eh. Oh. Parang siguro yun Yung fear mo siguro, Oo, no? nag-fear ko. Sabi niya, parang yun yung second session ko nabi niya, bakit ka, ikaw pumasok sa lugar ko eh. Yung insekto. Oo, ikaw yung pumasok. Alam mo yung pinasok mo eh, Amazon Kung tribe tsaka to eh. kinausap ka ng insekto, tol. Hindi ko alam kung inner dialogue yun or yung insekto eh. Sumasagot, tol. Sumasagot. Oo, men. Oo? Oo, men. Tangin mo! Parang sa, hindi, wala na akong masagot eh. Wala na akong masagot eh. Buti walang kambing. Parang siya na nagsasalita eh. So hindi ko alam kung inner dialogue yan talaga yun o may, siguro hallucinogenic na rin siguro. Siya nagsasabi sa akin na, wag kang parang sabi niya, once in your life, parang may sasabi siyang reincarnation na sasabi niya sa akin. Once in your lifetime, ganito ka din. Naging mababang uri ka din. Baka insekto ka Oo. dati. Ganun. Koto ka pala dahil. Kaya hindi Palakubak eh! Tinitiris na. Parang yun ang sasabi sa akin na teritoryo ko to, parang gano'n, alam mo yung pinasok mo. So, makisama ka na lang, respeto ka naman ng lugar na pinapasok mo, parang gano'n. Makiano ka na lang din yung tik tik tik. Maki-insekto ka na rin. di mo alam, no? Sa real life, tik-tik ka na, tik-tik. Yeah. Nakikita ka Anong ng insektong takot ka ba? Halos lahat? O... Daga. Daga. Hindi, Insekto ba yun? parang insekto na yun. Peste. Peste yun. Parang sa same group ko na rin yun eh. Magpipinsan. Oo, kapinsan. Ipis. Diba, ipis. Hindi, okay pa ipis eh. Cricket, ayoko ng cricket. Walang ipis. Sa lagubang, mga ganyan. Naglaro ka ba ng Oo, ganun? naglaro ako nun. Pero ayoko yung Insekto yun eh. ayoko nga yung mga Uod. ayoko yung mga nakadiri nga talaga. So yun na, yun sa insekto Second mo, day. kinausap ka nun. Talagang, di talagang parang nag-hallucinate ka talaga. Oo. Ano yung iniisip mo that time nung iniisip mo na yung, yun yan, naririnig mo yung mga insekto? Ano yung parang ginawa mo para hindi mo siya pansinin? Parang ayoko ng ganyan. Parang na-humble ako, tol. Ay, parang pinakinggan mo sila. O kasi kapag during kasi ng high mo, di ba? Hindi ka na makatakas sa high mo eh. Hihintayin mo na talagang bumaba yun. So ano talagang nangyayari doon, parang ang feeling mo is, wala kang control kasi control ka ng ayahuasca eh. Control ka nung kung anong pinibigay niya sa yung experience eh. Yeah. So parang na-humble lang ako na wala akong magawa eh. Tapos pagka kunyari nagrereklamo ko na parang may sinabi pa na adiri kasi eh. Parang lalong lumalakas yung ano tol. Impact. Yung impact ng ano nila. Pag nagrereklamo ba. Ilang oras yun? Ilang parang... 6 na oras na parang. So hanggang madaling araw, ganun ka? Hindi lang 6 yata eh. Parang 9 ata eh. So buong gabi gising ka? Hindi ka na naman nakakatulog? Hindi ka makakatulog pag nag-ayahuasca ka. Ay, talagang gising kayo lahat? Gising kayo. Magkakasama kayo? Hindi ka makakatulog dun, men. Magkakasama kayo? Like Alis marami na- kayo Oo. or... So hindi kayo pinabalik sa mga kwarto nyo? Oo. Oh, nakakatakot. Ano yung trip nung iba? Iba-guide ka talaga. Yung no? trip ng iba. Yung trip nung iba? Yung trip nung katabi ko, isa naman positive naman siya. Sabi niya, kasi parang kinuwento ko rin sa kanya the day nung pumunta ako sa Canada na minemorize ko lahat ng daan papunta dun sa pupuntahan ko. So maraming ang daanan papunta sa pupuntahan ko. Yung experience niya, parang nag-click na lang sa akin yung experience niya similar din. Sabi niya sa tuktok daw siya ng bundok. Dinala daw siya ng kasi feminine yung energy ng Mother Ayahuasca eh. Tawag nila Mother Ayahuasca. Dinala daw siya sa tuktok ng bundok. Yun ang sabi niya. Tapos yung pupuntahan niya daw na goal sa buhay niya, maraming daan. It's all the same path daw. Pero nga yung iba nga daw mahirap na path na dadaanan. Pero it all leads to the same Same path. goal. Oo, Parang same ganun. ano. Pwede kang pumunta sa kaliwa, di ba? Kunyari, pagpunta na intersection. Pero doon pa rin yung bagsak mo. Oo, pwede kang kumaliwa, pwede kang kumanan, di ba? Padaan ka ng Portman o daan ka ng Patulo Bridge, punta ka pa rin sa bahay mo. Parang may pupuntahan ka, no? Nasa bahay uli ako. Yo. Bad trip. Parang ganun. Parang mga spiritual nga sila dali. Yeah. Yung isa naman, tol, yung katabi kong babae, suka ng suka. Bakit, Buntes?
Bondage pala. Nag-ayahuasca ka. Depende yun. Parang yun yung ano kasi, pagka mag-session ka, yun nakalimutan ko sabihin, may bucket kayo sa tabi. Kasi mataas ang chances na magsusuka kayo. Nagpupurga kayo. So, cleansing. Yun yung Oo, cleansing. cleansing, oo. Okay. Yung babae ko sa tabi naman, ang experience niya daw, parang in-invite daw siya sa, in-invite siya daw siya sa dilim. Tapos yung pangalan daw ni Satan baliktad. Binigyan siya ng invitation, tapos tinanggap daw naman niya yung invitation. Tapos nung tinanggap yung invitation, hindi daw siya makawala, lagi daw siya nauhulog padilim ng padilim. No. Tapos siya sa lahat ng guest doon sa amin, siya lang ang nilapitan nung kwandero. O yung shaman tawag nila. Hindi siya mapaalis hindi siya, suka lang siya ng suka. So, parang tinulungan siya. Oo, tapos kada tingin daw niya, kasi suka siya, di ba? Tapos, siyempre, pag suka siya, titingin sa bucket niya. Kada tingin daw siya sa bucket niya, mabalik daw siya sa impyerno, tol. Gano'n. Yun na. God. Horror eh. Parang alam na niya pupuntahan niya talaga. Parang ang pangalan daw nung imbitahan niya, Natas daw Natas. O baliktad nga na Balatas. Pucha, kala Natasha. Nagbebenta pala, no? Natasha, tol. Satan siya, di ba? Satan. Pag binagay mo, Satan siya. Natasha. Yeah. Tapos yung may kapatid naman siyang isang babae, ganun din yung na-experience. Parang nakaganon siya sulok eh. Tapos nakatingin siya sa langit, tol. Tapos sabi niya, ano nakikita mo? Nakikita ko yung mga tol eh, yung light and dark forces, tol, naggigera sila, tol eh. Pucha. Wala akong maguna, nanonood lang ako eh. Oo. Tapos yung kapatid naman ate niya, pupunta ng impyerno. Grabe yung tripping niya. Tapos ako dun, binubulati. Binubulati ka? Yung utak ko nga, di ba? Yung experience ko na Yung iba. Pwede mo sila kausapin. Pwede mo sila kausapin pag ganun. O yung shaman lang. Hindi mo makakausap tol eh. Nakatrap ka sa experience mo tol eh. Para kanya-kanya kayo ng mundo. Oo, men. Kanya kami ng mundo. Hindi yung pag nag-weed tayo, same yung high. Tol, ano naman tayo, chibog naman tayo, pare-pareho, di ba? Hindi tol yung ayahuasca tol. Unang session ko, ito yung experience mo. Susunod tol, hindi mo na alam yung magiging experience mo tol. Iba-iba, araw-araw. Iba-iba. araw. Hindi na uulit tol. Ano yung pinakamatindi mong Hindi, ano pang mga na-experience mo? Na tama. Yung bumalik ulit, yung alam mo sinabi ko nag-macro na ako, parang nag-super saiyan. Bumalik yun tol sa Third day. Nag-ano ako tol, parang nag-astral travel ako tol. Tapos yung kada astral travel ko tol, hindi ko na pinupuntahan ko tol eh. Basta parang sa tingin ko, parang nakiga lang ako, tapos ang paalam ko tol, nag-i-speed up talaga ako tol. Nagbabiyahe lang ako na hindi ko na pinupuntahan, pero parang nagbabiyahe lang ako ng sobrang bilis tol. Tapos bawat biyahe ko tol, bawat galaw ko, yung energy ko nga tol, yun yung pinaka-impact sa akin yung energy tol eh. Ewan ko naranasan nyo na maramdaman yung energy niya tol. Hindi. Energy? Yung aura tol, parang aura. Si Gary B, madalas. Siya Mr. Energy. Energy ko lang Pag naiihi, di ba? Kinikilig. Tapos yun nga. Energy. Paano mo kaya mararamdaman yung energy mo? Bukod sa... Pag nanonood ka kay Goku, di ba? Di ba pag nagpa-power up siya, lumalabas yung parang alam mo yun, yung energy niya na parang bush, di ba? Tapos nararamdaman na lumulobo siya. Parang ganun, tol. Mga parang pag natatae, tapos umali yung balahibo. Pag nag-goosebumps ka, alam mo yun. Parang ganun. Oo. Times 100 mo yun, tol. O extreme. Extreme, Extreme goosebumps. Mahaba yung balahibo mo. Yeah. Hindi ka pala kinikilabutan. Nagtatai ka na. Nakurente ka na ba? Nakurente ka na. Nakurente na ako. Naramdaman mong gumawa yung kurente. Oo. O sabihin mong ganun, 10 times. Pero Buhay ka pa ba nun? Pero hindi ka mamamatay nga eh. Hindi yung deadly. Parang nararamdaman mo lang Nararamdaman mo lang, ganun yung energy mo. Parang wave, tol. Yun yung pinakamasarap, tol, na na-bliss ko, tol. Tapos yun na lang yung experience ko na mas nagustuhan ko doon.
Tapos yung doon ko na-appreciate yung pagkakanta nung shaman. Ang putang ina men. Best concert yun to. Oo men. Naiintindihan mo May yung kanta. kinakanta. Kumakanta siya to. Paano? Pero parang Sample. Parang Gary B. Parang, Hindi talaga siya singer eh. Hataw na! wag kang mata. Ano mo highlights doon? Sino mo makakatawa Si Gary B pala yung siya. Mas Gary B yung shaman nyo, pre. Siya. Ano na. Tapos yun, may nakwento ko before about dun sa parang beat. Yung beat. Yung parang nadala ka sa beat. Yung talaga nag-jam ka bigla. Oo, nag-jam ako. Sa ibang, hindi ko na babanggitin nyo kasi confidential yun eh. Okay. Pero hindi na sa Peru yun. Okay. So yung lugar na yung mga following ko na session nun, hindi na siya sa hindi na siya sa gubat. Talagang indoor na. Bakit? Parang indoor gym. Bakit? Hindi na siya sa hindi na siya sa Peru eh. Ay, hindi. Pero yung sa Peru tayo, sa Peru. Ah? Sa Peru. Yun na yun, yung puro energy na lang yung Nararamdaman mo. ko. May mga umayaw na rin. Ay, may mga Ay, umalis. ganun, oh. May hindi yung tumagal. nagstay na lang doon sa bilog, sa circle namin, pero hindi sila Yan umiyaw. nag-take ko. Bakit? Parang ayaw na. Ayaw na eh. Pwede naman, pwede naman. Ah? Buti pwedeng umayaw. Mm. Ano lang ginagawa nila doon? 2 Observe weeks, lang. 2 weeks, ganun na lang. Hindi, parang dalawang session, yung last session yata hindi na kinuha eh. Oo. Ikaw kinuha mo. Tinapos ko na. Siguro natakot na rin sila kung sobrang pangit pa rin nung na-experience nila. Ay, hindi, yung next day yung babae, next session, ang ganda na nung ano niya. Hindi niya na shinare, pero ang ganda daw nung experience siya, tapos parang Satisfied na siya. Parang- May mga umiyak. Oo, man. Naiyak ka ba? Yung isa yata, kaya siya umiiyak, parang meron siyang problema sa buhay na nakalimutan niya na dahil dala ng panahon, dala ng buhay. Bumalik. Parang hindi niya daw alam na yung problema na nakabaon, inaapektuhan pa rin pala yung buhay niya. Parang pag inom niya ng ayahuasca, parang dinig out daw yung problema niya. Tapos binato daw sa mukha niya, face this. Parang ganun. Tapos parang na-realize niya na hindi rin na basta-bastang hallucination yung ayahuasca, parang related din talaga sa buhay niya yung na-experience niya, which is totoo nga yung nahalungkot yung dati niyang problema. Yun din ang kung hindi kayo prepared mag-ayahuasca kasi may problema kayo, isa rin ang expect niyo yun na iba na ihahalungkatin niyo ng ayahuasca tol. Yeah. Tapos kailangan mo harapin nyo kasi high ka eh. Yeah. Parang yun yung yung parang consequence. Oo. Parang kung gusto mo nga ma-cleanse. Oo. Wala kang tatakbuhan nandun ka eh. Tsaka wala kayo bang gagawin doon? Wala kang gagawin. Oo, men. Buti walang nag-panic attack. Wala naman. Yung tipong Amazon kayo, walang tumakbo sa Amazon. Pero may sa mga gubat. first aid. Kunyari, may ibang May first aid din sila. Walang nananakit, wala namang Pero nananakit. first aid nyo, sa bundok kayo eh. Yung shaman Halos din. 2 hours away kayo sa Shaman city. Yung shaman din first. May sugat ka tol, bubulungan. Ayun nga. Kasi nasa na yun eh. Agreement na yun eh. May waiver ka eh. Kung ano mangyari sa'yo. Wala namang yung parang nabaliw, walang parang tipong nasaktan, nananakit, yung sinaniban, walang ganun. Wala. Yung tapos na yung 2 weeks, diba? Ang ganda na ng vibe tol. Parang feel mo enlightened ka tol. Oo. Oo. Akala ko nga titigil na ako sa sigarilyo nun eh. Oo. Kasi ang effect din long term effect sa akin nun, halos ang taon ako hindi nagsigarilyo. Tapos bumalik din kasi bumalik na ako sa buhay natin eh. Yeah. Trabaho, di ba? Tapos construction. Bumalik din yung sigarilyo. Back to you. Nabago ka tol, nabago. Kumbaga. Parang ang tinuro lang sa akin doon tol, siguro parang naging less judgmental ako tol. Parang hindi naman nagja-judge ka pa rin, pero sabi niya, parang inner dialogue nga na parang don't judge anything conclusively. Yeah. Parang pag sinabi mo niya rin, may aita kang siyempre, sira-sirang parang kunyari yung mga kriminal, di ba? O ano na yan? Masamang tao. Ganyan na yan, mahabang ganyan na yan forever, parang ganon. Tapos parang sinabi niya, anong ibig sabihin mo ng forever?
Do you mean by the rest of his human life? O alam mo na ba yung forever na nakasigurado ka na ba na merong other side at criminal pa rin siya sa other side? Parang try to understand the other side. Oo. Yeah. So parang ganun lang yung naging effect sa akin ng Ayahuasca. wag kang parang alam mo yung wag kang patapos magsalita. Diba yun? Yeah. Tapos parang binigyan niya na ako ng mga example, 'di ba? Sabi yun nga, yun nahalungkat din yung problema ko na alam mo nung bata ka. Parang binigyan niya ako ng visual eh. Nagsigarilyo ka nung bata ka o nung sigarilyo nung bata ka, dumampot ka ng paupos na sigarilyo. Oh. 'Di ba alam yung mga bata sa ganyan nun? Yeah. Tapos nung unang natikman mo sigarilyo, sabi mo nun, never ka magsisigarilyo at magiinom sa buhay mo dahil ng pangit na lasa. Tapos tignan mo nangyari sa'yo ngayon. Parang flashback. Chain smoker ka ngayon. Di ba? Di ba? Kinain mo din yung sinabi mo. Parang gano'n ang... Parang pinapamukha sa'yo. Oo. Hindi mo nga talaga malalaman yung tol. Yeah, yun lang. Napalawak lang yung perspective ko tol. Okay. Ayan. Pero hindi siya... Pero pag i-approach mo siya na as a healing talaga na medicine, hindi talaga. Kasi, More on experience. More on pangbukas ng utak yun tol eh. Yeah. Pampa-emphasize ng vision. Kasi merong mga misconception may mga misconception na mga baguhan na mag-ayahuasca. Nakala mahihil sila, maayos yung buhay nila, hindi din. Kasi ikaw, nasa sayo pa rin eh. Ikaw pa rin ang gagawa eh. So ano yung tips mo para sa mga gusto mag-try? Ayoko naman Hindi, like yung personal mo lang naman, kung gusto lang. Una mag-consult ka mo sa physician mo. Yeah. Para walang dito magsasalubong sa kung meron kang kondisyon, di ba? Pero kung healthy ka, gusto mo talaga, mag-research ka para yun nga, hindi ka dumaan sa dinango na 50-50 yung lagay mo, hindi mo alam yung pupuntahan mo. Hindi siya sa inaano mo, hindi siya sa nag-aalok ka na gawin to. It's just, wala lang, kung... Yung nga tol hindi mo alam ang gagawin ng ayahuasca sa'yo eh. Yeah. So, para sa matatapang na loob. o di lang tingin ba, tama ba? Para sa matatapang na loob, para sa curious. At your own risk lang tol. At your own risk, di ba? Di ba nakwento mo sa akin dati o sa amin na feeling mo may sumusunod pa rin sa'yo after nung encounter mo nun, di ba? Yeah. Paano sumusunod? Like, kasi nga yung, di ba sabi ko may somewhat long story to bakit ako nag-lead sa ayahuasca. Yung pinakaano talaga. Hindi kasi nung medyo 12-13 years old ako, Catholic talaga ako. Talagang somewhat religious ako. Dala na ng parents ko, di ba? So mahilig ako magbasa ng mga Moses, ganyan, ng mga libro ng ganyan. Mga story ng mga milagrong libro. Kasi nagsisimba pa kami noon eh. Tapos nung one day nga, tutulog ako sa kwarto, 13 ako. Nakatitig lang ako sa bubong namin. Tapos naramdaman kong papikit yung mata ko. Pagpapikit yung mata ko, sabi ko, ba't kakaiba to? Bakit aware pa din yung... Ngayon alam ko na aware pa rin, ngayon alam ko na ako ng term to, but aware pa rin yung consciousness ko. Pero nakikita ko yung mata ko pumipikit na. Tapos nung pagpikit ng mata ko, nag-shutdown din yung consciousness ko. Tapos doon na biglang bumukas yung mata ko. Nasa ibang lugar na ako doon. Uy, po ko ng Nasa ibang lugar na ako doon. Gago! Nasa ulit ka. Nakakatawa. Totoo talaga yung tol. Doon ako, kaya pagka sa bahay tol, maglalakad ako, binubuksan ko lahat ng ilaw, ayoko nang madilim doon. Kasi natrauma nga ako doon nung bata ako eh. Nasa ibang lugar ako, tapos yung surrounding ko tol, yun na yung pinakamadilim na lugar na napuntahan ko, buong buhay ko. Pinakamadilim talaga. Tapos buhay yung dilim, para siyang, kasi Katolik ako, di ba? So tingin ko, parang impyerno do. Tapos parang demonyo yung dilim. Kasi parang nagsasalita siya telepathically sa akin eh. Sabi, parang pinapatayo niya ako sa kama ko. Kasi nakiga pa rin ako sa kama ko, pero madilim na yung sobrang dilim na. Yeah. Parang na sleep paralysis. Yun, hindi ko pa alam yung term na yun noon. Ng sleep paralysis. Ayun yun. Yun yung sleep paralysis. Hindi ko alam eh. Parang iba rin. Parang iba Parang sa'yo. totoo kasi ito eh. Bangungot. Yeah. Parang totoo eh. Tapos sabi niya, sabi ko, parang tatapang-tapangan na lang ako. Kasi hindi ko nang gagawin ko eh. Sabi ko, matutulog muna ako. May pasok pa ako bukas. Huwag mo na akong guluhin. Tapos pagpikit ko ng mata ko, tol,
alam mo yung pagka kinahid mo yung tinidor sa plato, yung Narinig nakakita kang ng ganun? ganun. Tang ina men, 100 times na ganun. Tapos pagka gusto niya akong padilatin gusto niya talaga akong pabangunin sa kama tol Nung hindi ko na matiis yung sounds, dumilat ulit ako. Bumalik ulit ako sa lugar na yun. Tapos yung energy nung dilim lalong lumakas. Talagang inihila niya talaga ako sa kama tol. Tapos pumikit ulit ako, hindi ko na gagawin ko. Sabi ko, fuck, tangina, lost na ako, men. Anong ginawa mo? Pagpikit ko, tol, lalong lumakas yung sounds, tol. Yung screeching No, sound. men, screeching sounds, men. Talagang nararamdaman ko sa loob ng utak ko, tol. Tapos pag gising ko, andun ulit ako. Tapos nakita ko yung may dalawang bahay sa harap naman. Tapos parang iniimbitan na lang ako dun sa bahay, tol. Oh. Sabi ko, ayoko. Kasi parang kwento-kwento nung mga bata-bata, pagka binangungot ka, tag sumama ka sa imbitan na hindi ka na makakabalik. So parang hindi ka yung sumama. perception ko nung hindi ako sumasama. Tapos pag pikit ko ulit, sabi ko hindi na ako didilat kahit anong kalakas. Pag pikit ko ulit, doon na yung talagang sobrang lakas na ng sounds. Skala ko nagdudugo na yung tenga ko kasi lakas Pag dilat ko naman nung time na yung pangatlo na, yung mata ko tol, nagsarad bukas. Oh, yung parang Oo. Nagsarad bukas. Tapos may ita kong tumakbo na puting figure sa harap ko sa kwarto na palabas ng pinto. Tapos hinila, parang kinurot yung puso ko tol. Parang dinakot ba? Parang may ita kong dinakot na ganun Tapos hinila ako pa taas sa kama pa ganyan. Tapos sinampal yung mukha ko. Pag sampal ng mukha ko tol, nakita ko dun sa gilid ko tol. Kasi pag ganun, demonyo tol Talagang demonyo na paano sa horror movie. Tapos inatake niya yung mukha ko, parang kinain niya yung mukha ko, tol. Tapos pagtapos nun, nag-clear na yung tol. after nun. Nag-clear na yung bahay, nag-clear na yung ko. Tapos isang linggo yata hindi nakatulog nun, tol. Anong ginawa mo? nun. Parang wala lang. Hindi ko na gagawin ko Ayaw ko naman Ilan taong ka niyan? 13, tol. 13 years old ba? Oo. Okay, ano ka na, may mukhang ka na, pero katakot. Pero hindi ako nagsumbong sa mga... Wala kang sinabihan. Wala, kasi baka sabihin, sinasaniban na ako, tol Or addict. Oo, Pinoposes na, no? pinoposes na ako, Binibindisyonan. men. Tapos doon ko na nalaman yung sleep paralysis, Bangungot. bangungot, si Ariana Grande, alam mo yun? Sobrang, tinatype ko lagi yung experience ko sa Google, walang lumalabas. Tapos out of nowhere, nabasa ko na lang si Ariana Grande, ganun din yung experience niya. Somewhat to that, hindi naman sa parehong detail, pero somewhat to that extent. Na sinampal siya. Tapos nakita niya dun sa kaliwaan niya. Nag-ayahuasca din siya. Hindi pa Experience lang. Experience lang. Oo. Ano kaya yun? Tapos yun, nag-lead na yun sa mga search ko na mga sleep paralysis, nalaman ko na, baka sleep paralysis nga to. Yun nga yun, na maraming nag-sleep paralysis ba kayo, hindi pa? Oo, madalas ako. Oo, yun. Ayun nga, di ba? Pag bumabiyahe ako, dati sa WIS kasi biyahe kami lagi. Pag ibang environment, kasama ko si Noli pa lagi, kasama ko sa hotel Talagang yung sound, ang lakas ng sound tama yung sinasabi para nag-amplify yung sound sa panaginip mo. Oo, di ba? Tapos parang pinipilit mong bumangon, pero napapagod ka parang... Hindi ka makagalaw, no? Oh, pero parang aware ka rin. Aware ka rin. So inisip mo, magre-relax na ako para makagising ako ng maayos. Pero palagi yun dati. Tapos nung nag-ayahuasca ako, tol, after nung pag-uwi ko ng bahay, doon na yung mga sumusunod, tol. Everyday na lang ako nag-i-sleep paralysis, tol. Oo. Yung nakiga ako, tapos biglang bubukas yung pinto balibag. Tapos may Bumubukas talaga. Oo, may. Ewan ko. Hindi mo Pero alam. sa... Hindi mo alam. Hindi ko alam eh. Sa experience ko, ganun yung Parang pwedeng panaginip lang or Oo. pwedeng totoo. Totoo. Yeah. Tapos may gumaganon-ganon sa floor ko, tol. Parang nagbabalik. Lotus Oo. feet. Lotus feet. Nakakatakot din, Ben. Pag ano mo, may yelo kayo. Bibili lang pala yelo. Pero grabe yung experience mo. Ngayon wala naman na. Wala. Clear ka na. Si Adrian na lang. Yung mga bata, pasok na. Kayo ba tol? After nung kwento na yun, nakikurious ba kayo sa ayahuasca? So yung ayahuasca theory, Oo. dalawang plant yun eh. Kasi ang sabi nila, ang scientific name yata ng isang plant is Psychotria verdis.
Yun yung DMT. Yun yung may component DMT. Ang problema lang, pag kinonsum mo lang yung DMT by itself, dinidestroy ng gut mo yun. So yung availability ng DMT, mawawala agad sa katawan mo, hindi ka magiging high. Kaya sinamahan na ng isang plant. Grabe yung research yung ginawa niya doon. No. Wala akong naintindihan sa DMT. Ang naintindihan ko lang basta yung explanations. Pero yung mga parang yung ang tawag doon, mga nung meaning. Science behind it. Mga science, ano yan? Yung telekinesis, yung mga ganun, mga lalalim ng word yung mga inano nila. Pero kayo ba, tol? Yun nga. May nakikurious ba kayo sa ayahuasca after ng kwento niyo? Curious din, pero parang di ko kayang ito. Yeah, parang ako rin, di ko rin para kaya. sa akin. Ikaw ba ba? Ano. Tingin mo, Ako kaya? parang hindi ko kaya yun. Hindi, kung nakapag-LSD ka, nakapag-magic mushroom ka, Ganun din. mas malakas Similar. lang doon ng konti. Mas malakas lang doon ng Konti lang parang nung sobra-sobra naman eh. Mas malakas ng Pero gusto ko pa nga eh. Pero gusto ko naman sa tol, Ibogaine naman. Ano? Ibogaine. Narinig ko Ano yun? ibugay na yun. Parang siya, Ibigay mo na. Kanina ka pa! Pwedeng DJ. Wala, yun lang alam ko pa kayo na ang lalalim nung sinasabi mo Hindi, eh. ibang plant din yun. Kunyari, ayahuasca, tas Ibogaine. Yung Ibogaine naman, for addiction naman yun. Nahirap Ayahuasca. na yan. Yeah. Yung sa Pinas, ang alam ko lang ayahuasca, yung nawaska ba yun? Yung tubig? Nawasa. Nawasa ba na yun? Yung Ibogaine naman, tol. Yung may mga tao na addicted sa cocaine, pagtapos nila mag-Ibogaine, tol, nawala na yung addiction nila sa cocaine. Yeah. Pati sa mga Nagkuko ka ba? Hindi. Pati sa mga iba din, yung mga addiction sa sigarilyo. Sa mga bisyo. Parang pag may addiction ka, yun yung ginagawa. Buti Ibigay. na lang, wala akong bisyo. Buti na lang, mabait si Ansel. Oo. Mabait talaga. Pero mahal na kasi. Tsaka malayo eh. Peru. Puta kang Peru Costa para... Rica eh. Pero siguro yun nga, sa mga nakikinig sa atin, yan. Hindi ko Out na- of your, pero at your own risk, kung curious kayo, di go. Pero kung hindi, di wag. Meron dito nun. Pero hindi ko na... Meron nga, di ba, na kwento mo. Meron dito yun, pero maghahanap kayo. Pero parang hindi na siya ganun ka-authentic or ano. Pareho pa din. Pare. May shaman Mas din. gusto ko pa nga dito eh. Parang siguro, Hindi ka na mamamasahe. tsaka, Uber ka na lang. Pinakalas ko na ayahuasca. Sige. Pinakalas ko na ayahuasca. Nakailan ka ba? Nakawalo yata eh. Walo! Isa lang yung alam namin. dalawa lang yung kwento mo dati. Ang alam ko lang, yung nagpero ka nga. Hindi, dalawa outside of Peru. Dalawa outside of Peru. Pero yung 2 weeks na yun, Okay. 8 session ata yun eh. Yung Sa okay. Puro yung nga. Tapos, yung pinakaisa kong malupit na experience, pinauwi na ako noon after. Hindi na pinatapos sa akin. Bakit? Kasi 2 session yun eh. Isang session na lang, pinauwi na ako. Bakit? Ayoko yung sa sobrang, kasi sabi ng mama ko, nung bata ako, nakakita daw ako talaga ng kung ano-ano. Third eye. Oo. Bukas yung third eye Oo. mo. Yeah. Tapos nakakakita daw ako ng ano. Tapos sabi nila, nagsarado daw siguro yung third eye ko. Yun ang spiritual explanation nila. Siyempre sa area sila ng ganung pamumuhay, di ba? Nagsara na. Tapos nung nag-ayawas ka ako, nabuksan ulit. Tapos nung nag-ayawas ka daw ako nung time na yun, yung kung ano man yung part ng pagkatao mo na connected to your spiritual, to the spiritual side, bukas na bukas daw yung akin. So parang sinasabi ko na, parang ganyan, may bahay ka, pero wala ka namang pinto, anyone can come in. So yung utak ko, in a spiritual sense, parang bukas daw yung utak ko, anyone can come in. Kaya nung nag-ayahuasca ako, sa tingin ko talaga, that time may nag-possess sa akin, tol. Sinanibang ka rin talaga. May nag-possess talaga. Doon sa yung experience mo out of Peru. Out of Peru. Kaya hindi ka na pinabalik. Hindi na rin ako umulit. May Anong nangyari? sinudukan ni Ria, di ba? Ano nangyari? Parang galit, may sumanib sa akin na spirit, tol, naggalit sa mundo, tol. Na parang bakit galit doon nangyayari sa mundo, tol. Nakikipag-away ka doon? Parang ganun? Parang ini-express ko lang yung ano ko, tol, yung
paiba-iba ng episode siya. Una glitch siya. Sabi niya, meron daw eto nga, yung mga gera, yung mga, parang yung mga corporate grade, ganyan. So, hindi ko alam kung ako yun o talagang merong sumasanib sa akin. Kasi sabi nung at the end of the day, meron daw nag-connect sa akin na spirit eh. Tapos yung pangalawang phase naman, bliss na. Parang blissful na yung experience ko. Parang nakikita ko yung, alam na parang jajabawakas yung amay ko, tol. Parang nag-art, tol. Tapos nagtutugtog ako, tol, ng tatambol-tambol ako ng, sabi niya, you were making music that night and hindi mo alam yung ginagawa mo. Hindi ko alam. So this is coming from another person. Hindi, Parang ganun. yung consciousness ko, tol, parang pinapanood ko yung katawan kong gumagalaw mag-isa, may nagpapagalaw mag-isa. Tapos parang audience lang ako, tol. Tapos wala akong magawa. Tapos nararamdaman ko lang yung nararamdaman nung kung sino man nagko-control ng katawan ko, tol. Nakakatakot yun. Tapos parang nagsisalita ako ng iba-ibang tol, language, man. Parang, pupukat at puputo! Hindi naman Baka napoposes ka na rin, pre. Parang yun nga eh. Pero, kakaiba lang talaga yung experience tol eh. Kakaiba talaga. Ano ba, ulitin mo ba o satisfied ka na? Parang hindi na. Kasi pamilya na rin ako tol eh. Oo nga. No? Parang na lang. It's an experience na lang. Once in a lifetime lang doon. Sumasara ba yung mga third eye, tol? Ganun. Sinara daw niya tol eh. Sinara daw. May mga... Sinara niya yung third eye mo? Kasi nung naggagano na ako tol, nakita ko na sila nakapalibot na sa akin. Marami. Lahat sila nakapalibot. Yung lahat tol. na nag-organizer. Parang ganun. Oo, sabi niya, calm down, come back. Sabi niya, come back to yourself. Parang calm down. Tas So hindi ka hinahawakan? Hindi. Parang pinapabalik ata. Kasi parang may hinanakit nga yung kung sino man yun sa loob ko eh. Parang tinatawag ka lang uli na parang, uy, kaya mo yan, ibalik mo yung sarili mo. Oo. Bumalik ka dito. Oo. Unang maganda eh. Unang maganda talaga eh. Parang nasaan. Unang pasok ko na to sa universe ako tol. Nakalot ako sa universe tol. Tapos bigla na lang ako naggaganon tol. Feeling ko to parang grabe yung curiosity siguro ni Ed. Sa mundo. Sa itry niya yun. mundo, Na-itry niya yun. Yung parang, siguro parang gusto mong malaman yung nangyayari sa buong mundo. Kaya na uwi ka sa ganung stage. Meron pwede rin siguro. Diba? Tol. Pwede, tol, kasi diba? pupunta ka ba naman ng Peru? Para... Mag-isa ka na lang. Yeah, diba? Like, Ibang lugar. Tapos di ka pa na-content, inulit mo pa. nakaulit ka pa eh. Siguro part din ng tayo ng kabataan ng, di ba tayo? Masyadong curious. Nahatak tayo sa mga Illuminati. Diba, alam mo yun, yung mga, parang inaalam natin yung mga ganun na, Yung mga history. siguro may part din ng sarili ko na parang gustong alamin yung mga nangyayari. Kung ano yung totoo. Oo. Now you know. Now na-experience mo yung kurot. Yung Ayaw, wala. konting ganun ng Oo. parang na. Okay na Kasi yan, yung mga tol. experience ng mga kasama ko, magaganda naman eh. Except lang yung dalawang babae. Yung mga out of the blue talaga eh. Kasi siguro sa kanila, ano lang nila, kaya sila nag-ayahuasca is they just wanna feel, ma-cleanse Yeah. or ma-experience yung parang comfort. Kung ano ba to? Ano bang meron sa ayahuasca? Yeah. Ikaw kasi, before you experience that, ang dami mo nang gustong parang malaman, di ba? Parang gawa talaga ng magic mushroom yun. Mushroom. Pasimuno yun eh. Sino ba nagpasimuno niyan? Pasimuno yun eh. Magic mushroom. Pero legal na daw yung dito, no? Dito, Legal yeah. na ba? Kasi may nakikita akong dispensary, ha? Oh. Merong yung work ko dati, sa ba magsimula yun. So nag-extract kami ng kung anong ang tawag dito, juice out of raw material. So eventually nabili siya ng malaking company. So yung mga pioneer, yung president, tsaka yung mga scientists nila, naggawa sila ng bumuuli sila ng startup business. So ang focus nila ngayon, magic mushroom. So meron silang pagkakarinig ko lang sa mga ka-work ko dati. Therapeutic nga daw kasi yung magic mushroom to. Yeah. Ginagawa yata nilang legal. Parang ginagawa nila ng reason para maging legalize siya na para sa medical field. Tsaka alam mo yung mga malapit na mamatay, binibigyan nila ng magic mushroom. Tapos parang yung mga ibang effects sa patient, hindi na sila natatakot na matay. Ewan ko kung anong
Effect. Iba rin kasi. Yeah. Parang yung Wala marijuana din, yung herbal marijuana, ginawa nila para sa depression, di ba? Kasi totoo naman na nakakatulong siya sa Yeah, ibang kasi ano tao. siya organic. Oo. Halaman. Depende sa use mo. Hindi siya Kung talagang- chemical. Depende din sa use mo tol. Oo, kung talagang Depende medical, rin. ano. Nasa sa tao din talaga yun eh. Yung parang paniniwala. Pag inabuso mo o ginamit mo sa addiction, talagang masama. True. Parang, ano na lang natin yung parang mga sa gamot. Sa mga antidepressant. Hindi ka pa ba nakapag-psychedelic Diba? cell? Ako hindi. Iba yun eh. Hindi ko pa rin eh. Ako nakadalawa yata ako eh. Mushroom, Something no? natin eh. Grabe yung Alam mo experience ba ko tayo din na- noon. Grabe. Di ba tawa ako ng tawa noon sa tent ako? Oo. Tumatawad doon sa mga dam. Oo. Ako parang nag-emphasize lang, parang yung contrast ng paligid. Iba nga, Ang di ba? ganda ng Oo. kulay. Sa akin, yung unang effect, kasi sabi mo, bawal uminom. Kasi dapat sober ka, di ba? Talagang parang sobrang na, ano ako, na, ang tawag dito? Lasing. Nalasing. Yung to the point na parang masusuka ako, kahit di ako uminom, ha? Oo. Tapos, edi, hiniga ako na. Tapos, feeling ko parang lumulubog na ako sa lupa, ganyan. Edi, hiniga Ako ako na din sa tent ako, eh. Lumulubog ako na yung background noise, talagang lumalalim siya na lumalalim. Kasi hanggang makakita na ako na sobrang makulay, Yeah. iba-ibang creature. Kaya natatawa ako eh. Tapos naririnig ko, kaya kausap niyo yung parang bantay dun sa campsite. Tapos tawa lang ako ng tawa. Kung ano nakikita ko talaga sobrang makulay eh. Hindi ko Sa ano na yun explain. Naaalala ko pa yung Anong mga campsite picture yun? pero hindi ko sila nakikita sa ibang. 22 mile. 20 mile bay. 20 mile bay, yeah. Una yung, ako naman experience ko dun, sumakit yung ulo ko. Oo, di ba? So higa din ako. Pero pagising ko, wala na, doon na nga. Ang ganda na naman, ang ganda na ng paligid. Good trip lang. Yeah, good trip. Ang pangit na trip na yun yung kay Gaty eh. Si Gaty, di ba nag-try si Gaty doon? Nag-try. Sabi niya daw yung para daw siya sinusunog. Oh, shit! Baka tinatawag ka siya. Gate. Oh, yun daw yung nafe-feel niya. Parang, ewan ko siguro may pinagdadaanan din that time si Gaty. Parang wrong timing. Yeah. So, yun yung effect sa kanya. Hindi ko sure kaya Gaty, bisita ka na dito. I-make sure natin mag-guess ka yan. rin. Yan. So, yun. Ano ba? Oo, haba din. Ang angas nun. Ang angas nung experience ni Ed. So open-minded ka na ba ngayon? Networking pala. May binibenta kasi ako. Binibenta kami, pre. Ano pala si Ed, no? Tupperware ang puta. Tsaka baka may ilalabas kay dyan, Ed. Insurance. Siya, pyramid. Ganun na rin, tol. Tignan mo yung buhay ko naman ngayon eh. Yeah. I'm still, di ba? I'm working. Yeah. So, I'm back to ano rin. Ayun. So, Networking. Pero meron ako may iba ako doon yung nakaiwas ko sa Peru. Hindi na bumalik sa Europe, tol. nasa Peru na? Nag around the world siya, tol. Tapos nagtayo siya ng wellness center sa ibang bansa yata. Parang bagong bunot si Andy. Nagtayo siya ng wellness center. Talagang sineryoso niya, men. Parang finalo niya yung kung baka siguro may bumulong sa kanya. Kasi Iba rin yun eh. Diba? Single din siya. Parang sabi niya, stress na ako sa work ko sa construction. Doon niya binuhos yung ano niya, focus. Nakita ko sa Facebook niya, may mga ano na siya eh. Naging katropa mo rin, parang inad mo Hindi, sa nung ano lang, nung mga first month lang, gano'n. Tapos nawala na rin kami ng connection, kami. Every now and then ba naiisip mo pang bumalik? Hindi na rin talaga. Parang wala na tol eh. Wala na rin talaga. Nasa sayo rin talaga yan tol, buhay mo talaga yan. Yeah. Ikaw rin talaga magkatrabaho ng buhay mo. Kahit anong gawin, kahit anong inom mong pampasikat, pang mga kinakwento nila na healing medicine tol. Bubukas man yung isip mo, Nasa sayo pa rin. nasa sayo pa rin. Di ba? Tingnan mo, bumalik ako sa paninigarilyo, hindi naman ganun hindi ka naman i-fix ng ayahuasca tol. Nasa sayo rin yan. Parang nasa sayo pa rin ng decision. Kasi yung decision. open-minded. Yeah. Bitcoin. Bitcoin na ba? Mag-open na ba? Nagbi-Bitcoin ka rin ba? Hindi ako nagbi-Bitcoin. Wala ako. Hindi, sa kanila. Lang, sa kanila na Sana makapag-camping tayo Next year, no? Yeah. Ano? Di, dati, no? Tofino. Tayo lang eh, no? Pero na di ba? Meron Nakaset kami, na kayo, di ba? nakabook kami ni Ivan. Sumama ka ba? Oo. Hindi. May nagtupino na kami. Pero baka i-cancel ko yun pa. Ay, cancel mo! Benta mo na lang, benta mo. Oo. Maganda rin yung spot niyo. Benta mo ka Lose Kasi yun. tabi ng dagat yun. Tabi-tabi. Yeah. Kasama Kailan ka ba Lose. yun? Kailan? Ayan, si Jose, benta mo kayo Kailan? si Kailan? August, long weekend. Next year?
Oh, medyo mahal. Wala, Next year. magkano? Ay, next year pala. Next year. Mahal. 700. Mahal. Oy, pas tayo dyan. Mura lang yun. Kaya Mura lang yun. Kung ilang araw ba yun? 4 days. Oh. 3 nights, 3 nights. 200 na lang. Punta na lang kami. Nakitawag ka na. Si Jose lagi nakikinabang sa mga ano eh, no? Di ba? Ano, Mag-give Mga up na nagbabak. pag wala na kayo yung Yung choice, ito nakanood ng lang. concert, magkano na yung concert mo? $20. $20. So. Binigay mo na lang sa akin. Yeah, so yun po. At dito na po namin siguro tatapusin tong episode na Kabaliwan. Ayahuasca. Ayahuasca. Ni Ed. Panoorin na lang sa YouTube kung Yeah. curious kayo. Meron na pa pala kami. Follow nyo kami sa account namin sa Instagram, sa TikTok, tsaka YouTube. Yeah. Especially sa Spotify namin. Makikita nyo yan sa taas ng video namin. Puro tipsy titos lang. Puro tips Yeah. dito. So yun po. Kami nga po pala ang uli ang Tipsy Titos.